Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa iyo, Brother Billy. Nakakahawa yung pag-awit. At nakapasigla ng ating umaga. Kaya ngayon pong umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang sinfulness of Christ at ang temptation of Jesus Christ, sa mga pagtuturo ay kadalasan po ito po ay magkasama siya. Kaya pagka ako'y magtuturo ngayon, mukhang ako'y hahakbang sa dating sinlessness of Christ at saka yung temptation of Christ. Mukhang nagkamali yata ako kanina, sinfulness of Christ yata nabanggit ko kanina. So, sorry, rather sinlessness of Christ. At least aware pa pala yung aking unconscious mind na nagkamali ako. Okay, so tayo po ay magpasimula na sa ating pag-aaral ngayon. Ang tuksong dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang masasabi natin sa tukso na dinanas ng ating Panginoon Hesukristo? Pero bago po lahat ay tayo po ay magbabalik sa ating mga sarili. Nung bago po tayo ay manampalataya sa ating Panginoon bilang tagapagligtas natin, ay baliwala sa atin yung tukso. Ibig sabihin, walang tukso sa atin. Kasi ang pananaw natin sa tukso ay ito ay isang opportunity siya. Halimbawa po, pagka kayo na po magdugtong, pag tinuka, pagka ang palay ay lumapit, tuwayin. Ayan. So alam nyo na po yung ibig sabihin nun. Hindi ko na elaborate yon. Kaya hindi siya tukso para sa unbeliever. Pagka may nahulog na pera, napulot mo, sa'yo na yun. Sa'yo na yun. Pero nagbago po ang lahat nung tayo po ay nanampalataya. Nagkaroon po tayo ng isang konsyensya na marunang kumilala sa mga bagay-bagay na temptasyon o tukso sa ating buhay. Kaya hindi na natin ginagawang opportunity yung tukso, bagkus ito po ay isang bagay na dapat nating kinamumuhian, isang bagay na iniiwasan at hindi dapat kakitaan sa ating buhay. Ang una sa lahat na masasabi po natin sa tukso na naranasan ng ating Panginoong Hesus ay ito po ay napagwagian niya at hindi siya nagkasala. Ano pong ibig sabihin nito? Una, ang kawalan ng ang ating Panginoong Hesus ay walang abilidad o kakayanan na magkasala. Isang dahilan po nito ay ang napagtagumpayan niya ang tukso. At ito rin po yung nabanggit ko nung nakaraan na sinasabi natin yung impeccability of Jesus Christ. So that there are two common meanings of impeccability or impeccable. Ikaw ay walang kakayanan magkasala at wala kang bahid. O yun, yung dalawa ang ibig sabihin. Walang bahid at walang kakayanan para magkasala. At ito nga po ang ating Panginoong Hesus. Wala kayong makikita na kakayanan na siya po ay magkakasala. Ano pa ang ating masasabi tungkol sa Panginoong Hesus bilang napagwagian niya ang temptasyon o tukso? Okay. Ito po ang kadalasan na reason pagka pinag-uusapan po natin ang temptasyon ng ating Panginoong Hesus. Isang persona ang ating Panginoong Hesus, ngunit dalawa ang kalikasan. Bilang isang Diyos at bilang tao. Parehong 100% 'yon. At ang mga proponent po ng mga
mga reasoning o yung kanilang rebuttal regarding sa mga tumutuligsa na walang kabuluhan ang temptasyon ng Panginoong Hesus ay sila Shed na tinuligsa niya si Charles Hadd nung kapanahunan nila. Okay, ngayon, ito po yung mga kadahilanan. A, ang pagkakaisa ng kanyang kalikasan. Ibig sabihin, ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang pagiging tao ay nakabuklod ng maganda at mahirap mong paghiwalayin. Parang ano yan, parang sa chemistry, meron dalawang bagay na changes. Yung isa, physical change at saka yung chemical change. Kadalasan yung chemical changes na yan ay meron tinatawag na chemical combination. May combination na nangyayari. Hindi mo ma-explain kung paano nag-combine. Let me give an example. Sodium and chlorine. Sodium chlorine ay asin. Sodium chloride. Ang personality ng sodium ay isang piece of metal, pag hinagis mo sa tubig, pumuputok. Ang personality ng chlorine, ito ay nakakalason. Pinaghalo mo siya, you combine them chemically together. Actually, we did not do that. It's God's way of creating sodium chloride. Nung nag-combine siya, isang explosive, isang nakakalason, nung nag-combine siya, naging asin siya. Alam po natin yung asin, it's a very palatable seasoning that we use. No longer an explosive, no longer hindi na po siya nakakalason. Chemical combination. It would not be the best way to explain how the divineness of Jesus Christ and His humanity ay kung paano nag-combine yon ay mahirap po ipaliwanag. Yun nga lang ang talagang nag-isa siya. Okay? Ikalawa pong pagpapatibay na sa temptation ni Christ bilang makatotohanan at hindi siya nagkasala ay ito. Ang pagiging tao niya ay sumusunod sa kagustuhan ng kanyang pagiging Diyos. Yung personhood niya bilang man, incarnate, sumusunod siya sa pagiging Diyos niya. At ang pagiging Diyos niya naman ay naaayon sa gugustuhan ng Diyos Ama at Espiritu Santo. So, sumusunod yung si Jesus Christ dahil bilang one person of the Godhead, maging ang kanyang pakikipag-isa sa tatlo ay sumusunod siya. Kaya narapat lamang yung pagiging tao niya ay sumunod din. Itong terms na to na binanggit ko, ginawa ko lang pong hindi ko ginamit yung talagang term. Kasi baka tanungin nyo kami na tanungin mamaya ni Pastor eh. Pero actually yan, ang sinasabi dyan ay, Jesus Christ has a divine will, He also has a human will. Yun yung letter B na yan. So, katapos yung letter A naman, that's more of the unity of Jesus Christ, being man and divine. Okay, so that's a better and more, not better and simple way of explaining kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay hindi talaga magkakasala. Okay? Next. Oh. Ayun. Merong nabanggit ang ang isang Presbyterian theologian na si W.G.T. Shedd. Ito po yung katunggali ni Charles Hodge na ito po yung sinabi ni Charles ni Shedd. When the Logos goes into union with the human nature,
so as to constitute a single person. With it, he becomes responsible for all that this person does through the instrumentality of this nature. So, pagka nagkaisa daw po, yung logos, that is the word of Jesus Christ as the word, nagkaisa dun sa kanyang humanness bilang incarnate. Pag nagkaisa na po daw yun, ay nagiging isang single person na lamang. Kaya kung anong gagawin ng ni Jesus bilang incarnate, maapektuhan din yung ang kanyang divine nature. Okay, so Shed mentioned this. Should Jesus Christ sin, incarnate God would sin. So that is unacceptable for us. Kasi we know that God do not sin. And so, the divineness of Jesus Christ has control over his being human. At mas nakakahigit yung hindi ko yatang incompatible sila. Kagaya ng na-mention ko earlier na ang pagiging tao niya ay sumusunod sa kagustuhan ng pagiging Diyos. At ang pagiging Diyos niya ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos Ama at Espiritu Santo. So, bilang one of the Godhead in the Trinity, just as the Father and the Holy Spirit do not sin, it must remain that Jesus Christ will never sin also as well. Ano kaya po ang mangyayari kung ang pagbubuklod ng kalikasan ni Jesus ay mahalaga. Tunay nga mahalaga. Mahalaga ito sa ating kaligtasan at ating salvation. Ngunit, ano ang implikasyon nito sa ating kaligtasan? Paano kung ang ating Jesus na pinaniniwalaan ay pwede pa naman palang magkasala? Ano yung pundasyon ng ating, at alam po natin na ang pundasyon ng ating kaligtasan ay ang Panginoong Jesus. Sa tingin nyo kaya, ligtas pa rin kaya tayo kung pwede pala magkasala ang Panginoong Jesus? Paano kaya yung kaligtasan natin sa future? Meron kaya? Kaya napakahalaga po yung ating paniniwala na ang ating Panginoong Jesus ay hindi magkakasala kahit na sa anumang temptation. Okay? So, isang bagay na inyong pag-isipan. Okay? Pangalawa, ang tugsong naranasan ni Jesus sa ilang, totoo ba ito o moro-moro lang? Okay? I believe, yung word na moro-moro para sa mga younger generation, baka hindi nyo na naiintindihan yung word na moro-moro. Ito ay ibig sabihin daw ay isang sarsuela na kwento-kwento lang o yung acting-acting lang. O hindi naman totoo, acting-acting. O parang yun, yung mga wrestling na nung araw, acting-acting lang. Moro-moro lang yon para maipalabas. Okay? Ngayon, ang tanong po ay, madalas tinatanong ito ng mga theologians sa pagpapatotoo ng naranasan ng Panginoong Jesus na temptation. Ang kanilang kasagutan ay ganito. Ang matadag na hukbo na hindi matatalo ay hindi ba nakaranas ng hagupit ng kalabang hukbo? Let's say, yung pinakamagaling na hukbo na sandatahan ngayon, ang pinaka-superpower, kung hindi matatalo siya, hindi rin ba kayang kayang hagupitin nung mga missiles ng ibang mga militaries. Kahit na hindi siya matalo, still may experience niya yung hagupit nung na yon. Yung mga kalaban niya. Okay, kalawa ay ang isang matibay na rehas
ba ay hindi nakakaranas ng bigat at lakas ng kanyang binubuhat para hindi mahulog? Normally sa world ng metallurgy, tinetest palagi yung gaano katibay ang isang material, bakal man, titanium man, o anumang mga materials na ginagamit natin, o maging yung materials na ginagamit natin, yung mga rebar, iron bars na ginagamit natin sa building natin. Yung mga civil engineers, meron silang testing na ginagawa. How much tension can this piece of iron be able to sustain itself na hindi siya bibigay? Kadalasan ang bumibigay na kadena ay hindi niya nararanasan yung tunay na bigat ng bigat ng isang bagay na kanyang hinahawakan o kanyang sinusuportahan. Kaya lang yung matibay na kadena ay nararanasan niya yung full na bigat nung kanyang binubuhat. Ganon din ang karanasan ng ating Panginoong Hesus. Hindi dahil dahil hindi siya nagkakasala, hindi ibig sabihin na hindi niya naranasan yung suffering ng temptation. Okay? So, kaya ang kanyang karanasan ay tunay na karanasan na naranasan niya sa buong buhay niya na nandito siya sa ating sanlibutan. Kaya hindi natin pwede actually sabihin na yung temptation ni Jesus Christ ay doon lamang doon sa ilang o doon sa disyerto. Masasabi natin na ang kanyang temptation ay naranasan araw-araw doon sa time na nandito siya sa ating planeta. Okay? Ngayon, ngayon, pag-usapan po natin yung tatlong tukso na naranasan ng ating Panginoong Hesus. Okay, pero bago na nagkaroon ng tukso ay meron muna yung baptism of the Lord Jesus Christ, and then the Holy Spirit and the voice of the Lord said, "This is my Son in whom I am well pleased." Then afterwards, dinala na ng Holy Spirit si Jesus sa disyerto. So ang nagdala sa Panginoong Hesus for His temptation was the Holy Spirit Himself. Siya po nagdala. Ngunit kahit na nadala siya ng Holy Spirit, it is also in obedience to the will of the Lord na pupunta siya, sasama siya at dun sa disyerto na yon. Okay, so sa disyerto na yon ay maaring wala siyang pagkain o maaring may tubig doon, hindi natin alam kung ano, pero 40 days po siya doon sa disyerto. So walang kinain. Okay, ngayon, matapos po yung 40 days, o malapit na matapos yung 40 days, Satan came. Doon pa lamang dumating si Satanas para siya ay tuksohin. Okay, una. Ano yung unang tukso sa kanya? Tingnan natin, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Okay, first tignan na po natin na yung antas ng level ng pagtukso ni Satanas ay dalawang antas din. First, tinitignan niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Pangalawa, alam niya rin na tao si Jesus sa pagkakataon yan. Meron siyang katawan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ito. Gawin mong tinapay ang mga bato na ito. Okay, ngayon. First, may nabanggit nga pala si Mark Jones. Ang nabanggit niya rito ay, it is actually, sabi niya, na si Jesus ay kusang, ang objective ni Satan ay para sirain
ang kanyang purpose kung bakit sa mundong ito. Pero kung titingnan natin, sabi niya sa bandang uli, ay hindi ganon, kundi merong, it's more of an offensive na si Jesus ay pumunta sa ilang upang maipakita niya na kaya niyang matalo ang si Satan doon sa temptation na yon. So, yun ang pananaw ni Mark Jones. Okay, balik na po tayo sa first temptation. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Alam po natin na ang pagpunta ng Panginoong Hesus sa mundo natin ay para maging isang servant. Para maranasan niya yung humility being a servant. Through sa pamagitan ng kanyang dadaranasin na suffering. Okay? Ito yung dahilan kung bakit siya nagpunta rito. At ang pagpunta niya rin dito ay hindi para i-gratify yung kanyang mga pangangailangan. So, first, yung temptation ng kanyang dinanas dito is whether gagamitin niya ba yung power meron siya bilang anak ng Diyos to gratify his desire to be fed. Okay? So, or siya ba ay nagpunta sa mundong ito upang sa sarili niya ay sarili lamang niya ang kanyang sundin? Ang sagot ng Panginoong Hesus sa pagkakataon ito ay hindi. Ang sabi niya ay, man shall not shall live by bread alone. Hindi siya nabubuhay sa mga tinapay lamang, but by the word of God. So, very clear sa Panginoong Hesus yung kanyang pagparito. Clear sa kanya na ang purpose niya ay para sundin ang salita ng Panginoon. Sundin ang will ni Lord at hindi yung sundin yung sarili niya. Hindi yung para sundin yung gratification niya. So alam po natin there are many ways maraming pangangailangan ng mga tao. Maraming hindi lang sa tinapay. So in principle, maaring yung tinapay para sa iyo ay hindi tinapay. Maaring para sa iyo ang nagbibigay, ang isang bagay nagbibigay halaga sa iyo ay probably yung having a company, having someone to talk to, or yung success siguro, or your work din. But ang masasabi palagi natin ay, at ayon kay Panginoong Hesus ay, we do not live by the things of this world, but rather we live according to the Word of God. Ikalawa, yung tukso ng Panginoong Hesus ay idiretsong tukso. It is an outright temptation by Satan. Anong sinabi ni Satan sa kanya? Ibigay ko ang pamahalaan ng mundo at glorya nito. Yukuran mo lamang ako. I'll give you the governance of all these things of this world and all its glory. Just bow down to me. Dito natin makikita na talagang very direct attack ang ginawa ng ni Satan doon sa very purpose ni Jesus Christ. Ang tanong ngayon dito ay, how about if si Jesus ay umayon doon sa kanyang panunukso? Ano kaya mangyari doon kung umayon siya sa kanyang panunukso? Alam niyo, yung tukso ni Satan na ito ay isang way para pwedeng matakasan ng Panginoong Hesus yung suffering on the cross. Instead of suffering on the cross, possible na siya ay, na hindi niya na kailangang maranasan yon, yumuko nga lang siya
kay Satan, hindi na niya mararanasan yon. Instead, mararanasan na niya yung glory na na false glory. Pero hindi yun na alam ng Panginoong Hesus ang kanyang purpose. Yung purpose niya ay sundin ang Diyos Ama, at alam niya yung purpose na yung purpose niya ay to experience suffering so that he will be able to obtain salvation. Kaya ang ating ang kanyang karanasan o ang kanyang desisyon not to do this, o hindi siya yumuko sa demonyo ay para ganito pa 'yon. Sa buhay natin, there is always a instant satisfaction na tinatawag. Okay? Makamit mo, makuha mo agad yung isang bagay instantly, pero yung end nun ay hindi tama. Okay, so in the same way, itong nangyari kay Jesus Christ, going through suffering, hindi siya instant. Hindi siya mabilis na makuha niya yung glory. Dahil daranas muna siya ng paghihirap bago niya in the end makuha yung glory at yung salvation natin. So, instant gratification, ang kadalasan ay hindi kasagutan. Okay? Sa pagkakataong ito ay hindi yon ang paraan para makamtan ng Panginoong Hesus ang kanyang minihimithi. Kailangan talaga he would have to undergo suffering. Marami sa mga nangyayari sa atin sa mundong ito na kailangan natin to go through suffering. Okay? Halimbawa, ang ating Kristyanismo, ang ating buhay bilang Kristiyano, ang ating nakamtan na pananampalataya, it underwent many trials and suffering. Lumaganap ang ating ebanghelyo dahil sa sufferings and martyrdom ng ating mga patriarchs, mga forefathers of faith. Kaya nandito tayo ngayon. Mapalad lamang tayo sa Pilipinas ay wala tayong suffering for our faith. Ngunit, ang mga kapatiran natin sa China, kapatiran natin sa Korea, na nasa closed-door countries, ay nakakaranas ng mga suffering na nangyayari ngayon para sa kanilang pananampalataya. Kaya, so ang sagot ng Panginoong Yesus dito ay, you shall bow down to God, the Lord alone. Kung sino man ang yuyukuran mo ay ang Diyos lamang. Kaya, sa pagkakataong ito, hindi nagwagi si Satan dahil hindi yumuko si Jesus kay Satanas. At dahil dito ay makikita natin na Jesus Christ went through the suffering still. Letter number 3 na ikatlong tukso po. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula sa tuktok na ito. Sa pagkakataon po na ito ay si Jesus ay dinala ni Satanas doon sa pinakatuktok ng templo. At ngayon ay ang sabi sa kanya ay ihulog mo ang sarili mo. Dahil pagka hinulog mo ang sarili mo ay siguradong ang mga anghel ng Diyos ay sasaluhin ka. Ngunit sasaluhin kaya nga talaga siya. O baka hindi siya sasaluhin. Okay, ngayon, itong temptation na to ay
isang temptation na nangyari din sa ilang. Ito ay isang temptation na nagpapakita na o pinakita in a negative way na they were testing Jesus Christ, God. Tinest nila ang Panginoong Diyos. Because doon sa wilderness, they were complaining about the things that they are having, the food that they eat, the whatever they need. Lagi silang complain. Okay, so sa kanilang complain, nabanggit nila, talaga nga bang may Diyos? Talaga nga bang may Diyos? So sa pagkakataong ito ay makikita po natin na at doon sa mga bagay na sinusubok tayo, kagaya ng halimbawa, kung merong debate or controversy regarding sa ating pananampalataya, and in debate with those who are atheists, yung mga di mananampalataya, kadalasan ang nababanggit po nila ay ganito. Kung talagang may Diyos nga, di magpakita ang Diyos ngayon at gumawa ng isang bagay na maniwala kami. Pero sa tingin nyo ba ay aayon ang Panginoong Diyos sa ganong mga pag-iisip o reasoning na mga tao na tumutulig sa nandyan ang Diyos? Hindi niya gagawin yon. Kaya itong temptation na to is similar to that. Patunayan mo ang iyong sarili, yung i-testing ang Panginoong Diyos, kung totoo nga ba ang Diyos, magpatihulog ka mula sa tuktok ng templo na to at sasaluhin ka. Ang ano bang nararapat? Ang nararapat po lamang ay, sa pagkakataong ito ay pagtiwalaan at paniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos. Hindi natin kailangan i-testing siya. At kung meron mang sinasabi sa atin, mas nakakabuti ay ito ay ating paniwalaan at tindigan, kung ano man yon. Ano ba ang aral na ating, maraming aral na, actually, na ating nabanggit, pero para sa ating buhay personally, ay anong aral na ating mapupulot dito? Okay, number 1, may kabuluhan ng buhay. Kadalasan bilang mga tao, mga bata na lumalaki, tila ba ang tingin natin sa buhay ay walang kabuluhan. Ngunit kung ganito ang pananaw mo sa buhay at walang kabuluhan nga, ay mapapariwara ang iyong buhay. Ngunit tayo bilang isang mga Kristiyano, meron tayong kabuluhan ng ating buhay. So ano yung first na kabuluhan ng ating buhay? Actually, ang first na kabuluhan ay for us to glorify and bring glory to our Lord. Yun ang una. Ngunit kadalasan hindi sumasapit sa ating mga isipan kung ano talaga ang very purpose natin sa life. Nakakalimutan natin tong purpose na to at tayo ay madalas na napapalayo sa purpose natin to bring glory to our God. Okay, ngayon, ang Lord Jesus Christ natin, when He was here on earth, alam na niya ang kanyang purpose. Ano ba yung purpose ni Jesus Christ coming on earth? Did He come here as a king? Or did He come here as a servant? Sa unang pagdating ng Panginoong Hesus ay hindi siya naunawaan ng mga Hudyo. Kasi inaasahan nila na ang ating Panginoong Hesus ay to come as a king. Ngunit hindi. He came here on earth as a servant. At dahil bilang isang servant, siya po ay nagpakumbaba at he learned obedience through suffering na hindi maintindihan at hindi naunawaan ng mga Hudyo noong sa panahon na yon. Ganon din sa ating buhay, to bring glory to God. But bringing glory to God is not always bed of roses. And most of the time, it's not. Hindi siya napakasayang, laging matagumpay o laging
festivity yung ating buhay bilang mga Kristiyano. Kadalasan, and most of the time, it is full of trials and full of suffering. But ito nga naman talaga yung way na tayo ay natututo. Kaya minsan pagka may mga prayer na asking for patience like that, asking for na matuto or discipline in life, medyo ilag ako doon sa mga prayers na yon. Alam niyo bakit? Kasi when we ask for patience, the more we will be receiving trials so that we can overcome our impatience. Kaya, or sana mapagtagumpayan ko ang bagay na to, medyo nailag ako doon. Pero, bagamat nailag ako doon sa mga panalangin na yon, ay pinapanalangin ko pa rin yon kasi napakahalaga sa atin na to go through the process of suffering, to go through the process of many things in life para tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano. Karamihan ng ating kalaguhan ay hindi nangyari sa mga kasayahan o kasiyahan natin. Karamihan ng ating paglago at ating pagiging close sa ating Panginoong Hesus ay sa panahon na tayo ay nakaranas ng trials o pagsubok sa ating pananampalataya. At ang pinaka-sweetest moment din natin sa ating buhay is when we are in those moments. Sa mga nakaranas na namang malalim na pagsubok ay narinig ko yung patutuon nyo. At yung patutuon nyo ay katulad din katulad ng aking patutuo rin. Kaya, pangalawa, may pamantayan ng ang buhay. Ang buhay natin ay meron tayong mga sinusunod. Kagaya rin ng pamantayan na dinanas ng Panginoong Hesus na kanyang sinunod. Ano yung pamantayan na sinunod ng Panginoong Hesus? Sinunod niya yung will ng Diyos Ama. Sumunod siya sa salita ng Diyos. Hindi siya nag-cut corners o hindi niya sinunod yung gusto ni Satan to cut corners so that he would receive glory all at once. But, of course, he would fail doing the will of the Father if he cut corners. Okay? Ang mga bagay sa ating mundo ay may panahon. May panahon siya. Sa takdang panahon, nangyayari ang mga bagay na hindi natin naunawaan. Mga bagay, at kung tayo ay nagmamadali, pwede tayo mahulog dun sa pagkakamali dahil tayo ay nagmamadali. Hindi na ako magbabanggit na maraming halimbawa kasi may mga halimbawa pala na nababanggit. Kadalasan, pag hindi mo maantay yung will ni Lord, ay you cut corners, you do your own will for yourself. When you do your will for yourself, alam na natin ang mangyayari na at marami na tayong narinig na nagpatotoo ng kanilang mga pagkakamali. And usually, ang number one ay ang emotional life. Yan ang kadalasan na kabiguan ng mga miyembro ng simbahan. Hindi lamang yung kadalasan sila pa yung very active sa church. Kaya yung mga active sa church, lalaki, mga patirang lalaki, patirang babae, wag nyo nga sabihin, dahil ako ay naglilingkod sa iyo, ay ina-expect ko na bigyan mo ako ng ganito. Okay, wag mong tularan yung ginawa ni Satan na to test the Lord God in that manner. Okay na. So, ang ating buhay ay magpapatuloy. Nabanggit ni Brother Billy nung one time yung word na
ang buhay natin dito ay practice. A practice for the next life. Okay, yes, pero para sa akin ay medyo iba, hindi practice. Dahil para sa akin, ang word na practice ay nag-iensayo lang. Nag-iensayo. Para sa akin, ang buhay natin dito ay simula na nating buhay. Tayo na bubuhay na ngayon. Hindi lamang preparation siya, kundi ibinubuhay na natin ang buhay natin sa susunod na buhay. Ang buhay natin ay hindi magsisimula sa eternity. Nagsimula na natin ang buhay natin ngayon na. Nabubuhay na tayo. Kaya, wag nating isipin na practice lang to, ensayo lang to. Kundi, practice siya, pero another way of defining the word practice ay yung gawi mo. Gawi. Okay? Yung isa ay ensayo, yung isa ay gawi. Kagawian mo na. Ang buhay nating Kristiyano ay gawin na natin hanggang magpakailanman. So, hindi siya ensayo. Doon ay naniniwala na ako na ito ay gawin natin. Hindi yung word na practice. Kaya, ang buhay natin ay magpapatuloy. Ang ating, at tayo ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoong Hesus. Dahil sa Revelations, may nabanggit doon. Alam niyo ba na umiyak si Apostle John? Sa Revelation chapter 5, umiyak ang Apostle John. Umiyak siya because there's no one in heaven and in the earth who could open the scroll. But there was someone among the elders who said, meron pong isa from the tribe of Judah, and that is the Lord Jesus Christ. Because the Lord Jesus Christ did not succumb to temptation, He did not sin, there's one hope, and there is hope that we have. Sa kabilang buhay, sa future, there is one worthy to open the scroll. And we rejoice in that our Lord Jesus Christ has been and had been always the same from simula, ngayon, at magpakailanman. Aasahan natin na hindi siya nagkasala at hindi siya magkakasala pagkailanman. At ang ating kaligtasan sa Kanya, ngayon at magpakailanman ay mananatili dahil ang ating Panginoong Jesus ay siya ang Diyos 100%, tao na 100%, one in nature, one in person, who will never sin. Kaya ito po yung mensahe ng temptation of the Lord Jesus Christ and the sinlessness of Christ. Okay? Wala yatang sound. Anong pagkakaiba ng dalawang yun? Yun ang gusto ko malaman, bakit si Santiago nagsasabi na kapag kayo sinusubok, magtiis kayo. Pero si Jesus Christ, nilampasan niya yung mga tukso. Alin ang pagkakaiba sa dalawang yun? Tukso o pagsubok? Siguro unahin natin sagutin yung Brad, Pwede ba? Yung ano bang pagkakaiba ng tukso sa pagsubok? Okay, mukhang yung sa nabasa ko ay magkaiba po sila. Pero mukhang yung root word
ng pagsubok at yung tukso ay pareho. Pero magkaiba sila ng, ewan, tense ba ang tawag nila doon? Pero magkaiba sila. Kaya yung isang tukso ay, ang purpose ng isang tukso ay para ikaw ay gapiin at talunin sa iyong pananampalataya. Yung isa naman, yung pagsubok naman, ay ito ay nangyayari sa ating buhay para tayo ay palaguin. Kaya yung sinasabi ni James doon ay isang pagsubok para tayo ay lumago. Yun po yung aking simpleng pag-differentiate ng dalawa. Okay. So yung pagsubok, para binibigay ng Panginoong Diyos, galing sa Diyos, para tayo ay pagtibayin, para palakasin, at katulad na nangyari kay Abraham. Pero yung tukso, hindi galing sa Diyos yun. Galing yun sa kalaban ng Diyos. Ano? Diba? Sabi ng Biblia, hindi tayo tinutokso at hindi nanunukso ang Diyos. No? So, pero, pwede rin namang yung pagsubok, kapag hindi, sabihin tayo ay hindi nagtiwala sa Panginoon, pwede tayong magkasala. No? Pero yung puntod pa rin, ang purpose ng God para tayo subukin ay para patibayin yung ating pananalig sa Kanya. Kasi di ba pag may pagsubok, lalo tayong lumalapit sa Kanya, nagpapakababa sa Kanya, humihingi ng tulong sa Kanya. Ganun. Pero yung tukso, ang purpose talaga nun para tayo magkasala. Okay. Ngayon, punta muna tayo. Mamaya na natin sagutin kay Billy. Medyo, controversial yan eh. Sige. Medyo umano lang ko sa isip ko. Kasi, bilang mga Kristiyano po, hindi naman po tayo talaga exempted dun sa mga, yung kagaya ng pagtukso kay Jesus Christ, diba? Si Jesus Christ, di ba, alam natin yung mga katangian ng Panginoon bilang Diyos, di ba, yung omniscience, omnipresent, gano'n. Pero si Satan, di ba, parang tayong Kristiyano dapat din, siguro sa akin lang, yung sa ko lang, dapat ba nating alamin kung ano yung mga katangian din ni Satan para mas lalo tayong maging aware kung ano yung mga tukso na dumarating sa ating kagaya ni Jesus Christ, yung sa kanya ni Satan is sinasagot ni Jesus Christ doon sa Bible, 'di ba? Pero minsan tayo bilang Kristiyano, pag hindi ako ganun, din ako kumbaga na rin ako doon, kumbaga minsan naiisip hindi naman ako perfecto o kaya well-versed talaga sa Bible. Minsan yung out of context, minsan yung panlabang ko doon, kunyari, natutokso na ngayon. Hindi kagaya ni Jesus Christ na talagang, sa biblical talaga, yung mga pantutokso ni Satan, talagang binabato niyan sa galing sa Biblia. So, minsan, talaga tayo bilang Kristiyano, minsan, pagka nandun tayo sa kasalanan, minsan, sinisisi pa natin ang demonyo. Diba? Isang kasalanan, yung sinisisi natin yung ginawa natin kasalanan doon sa demonyo, diba? Parang parati napaparatangan, pero sa totoo, sa atin talaga, kagaya nga, diba, ng sinasabi doon sa James, no? Naawa ka ba sa demonyo, sister? Parang nakakaawa din. Kasi sinisisi siya kasi, diba? So, ang tawag dito, napaka-importante po talaga na malaman natin kung ano yung mga ni Satan. Kagaya nung parang paano tayo na-scam kasi hindi natin alam yung totoo, di ba? Yung parang ganun lang po. Yan ay comment mo, no? Parang okay. Tama. Ano masasabi mo doon, Brad? Yung Aris, yung sinabi niya. Dapat alam ba natin yung gawi ni Satan, yung karakter niya para kumbaga, you have to know your enemy, para you can fight him squarely, something like that. Totoo naman yun. May mga pagkakataon na nakarinig na rin ako ng mga sermons regarding sa traits ni Satan. Pero kung papansinin nyo, yung yung trait ni Satan,
dun sa temptation ni Jesus Christ, alam niyang talo na siya pero talo na siya pero sinusuong pa rin niya eh. Sinusubukan niya pa rin. Yun isang trait niya. Siya ay isang masigasig, masipag na kabaliktaran natin na kaya ang panlaban talaga natin ay kung masipag siya, dapat masipag din tayo sa salita ng Panginoon kagaya ng kasipagan ng Panginoong Hesus. Kaya kung titignan po natin, hindi lang 3 years yung preparation ni Lord Jesus Christ. Almost all of his life he prepared for the day, yung takdang panahon na siya ay openly maglilingkod at ipapakita ang kanyang pagdating o purpose ng kanyang pagdating. So, tama po yun na kung masipag ang kaaway, mas masipag tayo. Okay. Kung mapanalangin, gagaya ng Panginoong Yesus, napansin nyo, naging mapamanalangin siya palagi. So, ganun din tayo, mapanalangin para mapagwagian natin. Yung meditation ni Jesus Christ dun sa mga words na kanyang binanggit, hindi nyo makukuha siya pagka simple reading lang po. Talagang you have to go through the Bible and understand what was the story about during Deuteronomy days. So, para maunawaan mo yung mga nabanggit niya. So, hindi siya simple, it's not a simple reading of the Word. Kailangan po talaga tayo in meditation of the Word, in devotions and in prayer to God. It's more or less becoming close to Jesus Christ or to God Himself. Okay. Si Kuya Manny yata may sasabihin. Sinabi na ni Hello. Yung tanong niya regarding dun sa knowing the enemy. Ako ang tingin ko po yung God's Word, sapat na yon para malaman mo kung sino yung enemy. Kasi yung mismong God's Word, yun ay magbibigay sa iyo ng red flag eh. So, tama yon na dapat alam natin yung salita ng Diyos, pag-aralan maigi, para pag natokso tayo, alam mo kung ito yung sinabi ng salita ng Diyos. Actually, yun yung ginawa ng Panginoong Yesus. Nung tinukso siya, alam niya yung God's Word. Kaya lang, ang very subtle doon, alam din ng demonyo yung yung God's Word. So, tinutokso ko, alam ko dapat yung God's Word. Yung tumutokso sa akin, alam din yung God's Word. So, ibig sabihin, kung gano'n ang labanan, tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, mag-aaral talaga tayo maigi. Dun sa talagang tinuturo ng salita ng Diyos. Okay, doon sa tanong ni Billy kasi, mga kapatid, kaya ko gustong ihuli. Kasi doon sa lecture ni Aris, yun ang unang sagot, Kasi dalawa po yan dalawang pong posisyon. Yung tinatawag na impeccability. Pag sinabing impeccability, si Jesus hindi siya magkakasala. Wala siyang kakayanang magkasala. Yun ang ibig sabihin ng impeccability, yung presentation ni Aris from Mark Jones. At yun ang majority position. Pag binasa mo ang mga theologian, that's the majority. Pero meron pang isa pang position na si Jesus, pwede siyang magkasala. Yun ang minority position at yun ang position ko. Pasensya na. Kasi I can explain my position. Now let me say it this way, I understand everything. In fact, I read many books about the impeccability of Christ. Charles Hodge, isa sa mga nag-defense naman ng impeccability, di ba? Sabi ni Aris kanina. Now, ang gusto kong sabihin, yung paniniwala ng impeccability ay pagdepensa sa pagiging Diyos ni Kristo. At pagdepensa sa kanyang katangian bilang ng kanyang pagiging banal. Pero itong gusto kong sabihin, nung si Jesus Christ naman, kaya itong gusto kong
Ano, gusto ko lang ito position ng mga minority, kasama ako doon, no? Minority ako, hindi ako majority, Brad. Kasama si Aris kasama sa majority, no? Para sa akin, kung si Jesus is non posse peccare, yung sinasabi, not able to sin sa kanyang humanity, no, para sa akin, walang temptation na nangyari. No? Bakit? Kasi ang temptation ay dumarating sa tao kapag ka able ka. Halimbawa, ito just to give you an example. Kapag ka may kumat sa'yo, halimbawa lang, merong nagdadrive ka, tapos biglang may humarang, tapos biglang pinagmumura ka. No? Tapos meron kang barrel dito sa mo. Nasa, di ba? Ano ang temptation? Anong temptation? Barilin mo, di ba? Pero kung wala kang barrel, matitempt ka ba na barilin siya? Wala eh. Naintindihan niyo ba yung punto ko? Si Jesus Christ, at that very point in time, He is like Adam, for me. He is like Adam, that no nature of sin, yet able to sin. Pero the point is this, from the very beginning, sa redemptive plan, sa decree ng Diyos, hindi talaga magkakasala si Jesus. No? Kasi dito, nagdidwell tayo doon sa isang bagay na hindi nangyari. No? Halimbawa, ano ba yung mga bagay na hindi nangyari? Papaano kung si Adan ay sumunod at hindi siya kumain noong pinagbabawal? Ang tawag natin doon, we are dwelling on the things that never happened. Nangyari na eh. Nahulog na si Adan eh. Di ba? Yan, sabi ni John Murray, minsan mag-a-argue tayo doon sa mga bagay na hindi nangyari. Si Jesus, paano kung nagkasala siya? Mahirap mag-assume eh. Kasi hindi nga nangyari. Pero ang punto ko, si Jesus, kaya ako naniniwala doon sa peccability, dahil si Jesus ay tulad ni Adan. Kung hindi siya magiging tulad ni Adan, hindi magiging totoo yung pagiging representative niya sa mga katulad nating makasalanan. Kaya lang, at hindi rin siya nakadepende sa pagka-Diyos niya para malabanan ng kasalanan. Malalabanan niya yung kasalanan dahil wala siyang bahid ng kasalanan. Hindi katulad natin. Halimbawa, ito bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung sinabi ni Jesus, ni Satan, gawin mong tinapay ang batong ito, temptation yun. Pero sa atin, temptation ba yun? Ha? Halimbawa, si Jester, gawin mong tinapay ang batong ito. Hindi temptation kay Jester, hindi niya makayang gawin yun eh. Tama? Naintindihan niyo? Magiging temptation lang ang isang bagay kung kayang gawin mo. Kay Jesus kaya niya. Nang oras na yun, sabi sa Luke, basahin ko lang mga kapatid Kasi at that point na si Jesus ay tinutukso, ang sabi doon sa Luke, yung parallel nung Matthew chapter 4, sabi niya, sorry hanapin ko lang. Luke chapter 4. Sabi doon, that the devil tempted Jesus in the wilderness when Jesus had eaten nothing for 40 days, and he was very hungry. He was very hungry. And then, dumating si Satan. Kaya mo namang, di ba? Kaya mong gawin tinapay yung batong ito eh. Kaya ba ni Jesus? Kaya. Di ba? Kaya temptation sa kanya yun. Ngayon, kung hindi niya kayang gawin yon, hindi temptation yon. Nakuha niyo yung punto ko? Kasi sa atin, hindi temptation. Although yung temptation ni Jesus, yung dumating na pagsubok na ginawa ni Satanas, tukso na ginawa, hindi tulad ng nangyari sa atin. Kasi, tayo, ang dali nating mahulog sa kasalanan eh. Di ba? Pero si Jesus, palagay ko lang, hindi pwedeng maging tukso sa kanya yung isang bagay na, hindi niya kayang gawin. Kaya niyang gawin. Pero hindi niya ginawa. Kaya ang punto ko, during the humanity ni Jesus, from the time of incarnation to the resurrection, he can
He is able to sin. In His humanity. No. Paano kung nagkasala? Hindi nga siya nagkasala. Yun na lang ang punto ko. Hindi naman dumating yung pagkakasala. Huwag na tayong mag-argue doon sa punto na hindi nangyari. No? So, yun lang sa akin. At kasi, minority to yung paniniwala ko. I will not impose that to anybody. And if Mark Jones is here, palagay ko talo ko sa kanya debate. Nagkataon lang, yung kanyang libro ay public, kaya I can interact with his book. Sorry, Aris, Okay lang po. Aris. There's one point that... Okay, sige. But there's one point wherein the majority would say na sabihin nila ay si Jesus Christ ay hindi magkakasala at hindi magkakasala kailanman dahil unlike us, meron tayong temptation sa flesh, in ourselves, sa pride. For Jesus Christ, wala siya nun eh. There's nothing in Him that would tempt Him to do it in flesh. So yun ang isang mga reasoning ng mga majority. So what about Adam? Wala siyang pride. Wala rin siyang nature ng sin. 'Di ba? Wala siyang corruption. Nagkasala pa rin siya. 'Di ba? So yun yung sinasabi ko. Jesus must be like Adam for him to be a perfect representative of his redeemed. If he is not like Adam, then he is not a perfect representative of his redeemed. He must be like Adam. Naintindihan niyo mga kapatid? Yun lang position ko. And I respect very much lahat ng yung mga impeccable theologian like Mark Jones, karamihan sa Reform, puro impeccable. Well, si Aris impeccable din, Pasensya na kayo, yun ang aking posisyon. Alam na ni June Baniked yung posisyon ko. Okay. So, anyway, final analysis. Pero Brad, wala tayong ang punto ko rito, wala pa rin tayong sinisira sa doctrine ng Christology patungkol sa sin, temptation at sa pagiging sinless ni Christ. We believe that Jesus Christ lived here in this world sinless. And He overcome temptation. Tinalo niya ang lahat ng tukso na dumating sa Kanya. Kaya siya isang perfect Savior and perfect representative of His redeemed. Yun lang po, mga kapatid. Kaya pagka hindi nyo nalaman posisyon ni Pastor, sasabihin nyo, impeccable siya. Sinabi lang niya kasi, kaya alam natin na impeccable siya. Maraming salamat mga kapatid. Let's have our break.